Stay awake, for you do not know which day your Lord will come. Our help is in the name of the Lord. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of togetherness, the gift of existence, and the gift of today in our gospel. Allow me to read a portion of the gospel. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na hindi natin alam kung kailan dadating ang Son of Man. Kadugtong ito ng ilang araw nang minapaalala sa atin yung bang at the end of our lives, we will submit an accounting. We will be asked kung ano bang naging buhay mo. If you lived the life kung saan si Kristo ang nakasentro sa iyong buhay, then yung promise niya ng eternal life ay may bibigay sa iyo. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa mag-aasawa, sa magpapakasal, tandaan natin na hindi simple ang pag-aasawa, hindi simple ang pagpapakasal. Yung forever, mahirap ma-achieve. Mahirap mabitbit ang asawa into heaven. Pero yun ang goal ng marriage. Kaya nga naman, we continuously pray for one another para mapagtagumpayan natin ang hamon sa atin ng mundo. Ang mundo ay sadyang napakalakas ng hatak sa atin na tayo ay bumigay kapag may problema or we submit ourselves to the evil one, yung mga hindi maka-Diyos na gawain kapag mayroon tayong kailangang gawa ng paraan. Pero yun nga ang problema kasi we should not do that. Madali lang magsalita, madali lang sabihin ng mga ganyan, pero I still fall to sin. Pero ang panawagan sa atin at ang paalala sa atin, to be vigilant at all times and to stay awake for the hour. We do not know kung kailan tayo kukuhanin. Alala ko lang, ang buhay napakabilis lang, hindi mo alam, it's like a thief in the night na biglang hindi ka na magigising. Ano ba? Sa umaga ka ba inatake o sa gabi na sa pagkakatulog mo hindi ka na umabot sa susunod na araw? Or na-aksidente ka ba? Or kung paano ba? Praying na sana hindi masakit, no? Sana bigla na lang. Hindi na nagkasakit at hindi na nahirapan ng mga mahal sa buhay para ipa-doktor ka, ipa-hospital ka. I remember nung ang nanay ay kailangang operahan sa tiyan kasi hindi na siya nakakakain through the mouth at nagkakaproblema siya dito sa NGT. Very irritating. So, the doctor advised na operahan na siya sa tiyan, lalagyan siya ng peg para diretso na sa stomach niya yung pagkain at para ma-regain niya yung strength na kinakailangan niya. Tinawagan ko ang aking anak, sabi ko, anak, pagka ganun, let me go na ha. Oh, sabi ni, hirap naman nun, huwag mo sasabihin niya kay daddy, syempre, gagawan pa nila ng paraan hanggang sa huling sandali ng nanay. Well, nung na-realize ko nga, mahirap nga naman pala, no? Kung ayaw mong magpaalaga, hindi ka na nagpa-ospital, di ba? Inintay mo na lang na manigas ka sa bahay. Pero it's not that It's not about how you die, but it's about how you live your life. We associate lang yung death dahil sa gospel natin, pero it's how we live our lives that matters. Paulit-ulit ko sinasabi, it's not what we hold by our bare hands that matters, but it's what we hold in our hearts. Madali nang sabihin, no? Mahirap namang gawin, but it continues to be a challenge to us. Let us pray.
Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, we lift up to you yung mga may sakit, ang pamilya ni Madel. Ako, hindi pa ako maayos. Si Miko. Ang mga iba pang may sakit, yung mga nagre-request ng dasal, ang dami pong may sakit. Merong cancer, merong iba't ibang sakit, diabetes. Panginoon, you are the ultimate healer, the only one. Please heal all of us. We need healing. We need healing of relationships, healing of families. We lift up to you the Family Encounter Weekend Seminar that will happen this weekend sa Christ the King. We also lift up to you the Marriage Encounter Weekend Seminar that will happen at the Retreat House. Also lifting up to you the MBS anniversary tonight. We lift up to you all the endeavors that we do. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Wednesday once again. God bless us all.